Ang bayaw ko nahayok sa laman ng tao. Bago tayo magsimula, nais ko lang magpasalamat sa mga bago nating tagapakinig, at kung may kahalintulad man ito sa ibang kwento, ito ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Huwag nyo din kalimutan mag-like, click ang notification bell para kayo ang unang ma-notified sa mga bago kong post at huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe bilang suporta sa channel na ito. Muli maraming salamat po at magandang gabi. Sabi nila, maswerte daw si ate dahil nakapag-asawa ito ng mayaman. Noon ay proud din ako, dahil kinaiinggitan si ate ng mga kababaihan sa aming lugar, dahil di lang mayaman ang napangasawa nito, may hitsura din si Kuya Arman at matalino pa. Habang tumatagal ang pagsasama nila ay unti-unting nagbabago si ate. Ang dati na masayahin at palaging nakangiti ay bigla na lang nagbago. Dati na buwan-buwan siyang dumadalaw sa amin ay biglang naging 4 o kaya 6 na buwan. Iniisip na lang namin na baka may iba na itong inaabalahan kaya minsan na lang kung dumalaw. Hindi naman din pumapalya ang buwan ng allowance na binibigay ni ate sakin para sa pag-aaral ko sa kolehiyo. Hindi naman kami mayaman at hindi din naman kami mahirap, may sakahan kaming pinagkakitaan at may mga tauhan din kaming nagtatrabaho doon. Sa totoo lang kaya naman ng mga magulang namin ang pag-aralin ako sa kolehiyo. Pero nagpresenta si ate na siya na lang bahala sa pag-aaral ko. Kahit nahihiya ay tinanggap ko ang offer ni ate, suggestion daw iyon ni Kuya Arman. Kaya bawal daw tanggihan, sa una po, believe na believe ako kay Kuya Arman noon. Sa murang edad daw niya ay kumikita na daw siya ng pera at pinalago niya ito sa paraan na alam niya. Gustong-gusto ko siyang gayahin noon, pero biglang nagbago ang lahat ng nasaksihan ko, ang lahat-lahat ng mismo kong mga mata. Bakit kaya hindi na dumadalaw dito ang ate Elsa mo boy? Sabi pa ni tatay habang kumakain kami ng merienda. Napatingin ako sa kanya at napaisip kung bakit kaya. Oo nga, dati-rati naman buwan-buwan siya kung dumalaw dito. Nakapagtataka ang pagbabago niya. Hindi naman siya ganito noon. Sang-ayon pa ni nanay. Ano kaya kung dumalaw tayo doon? Suggestion ko pa sa kanila. Ano ka bang bata ka, nakakahiya na pumunta doon sa ate mo? Alam mo naman na hindi naming ugali ang pumunta doon. Agad na sagot ni tatay at muling inabala ang sarili sa pagkain. Ano kaya kung ako na lang mag-isa ang pumunta doon? Sabi ko pa na siyang ikinatigil nila sa pagkain. Mataman akong tinititigan ni tatay at nilunok ang inunguyan nitong pagkain bago nagsalita. At ano na naman ba yung iniisip mo? Seryoso pang tanong ni tatay sa akin na ikinangiti ko pa. Nako, mukhang may binabalak kang bata ka. Kung ano man yung binabalak mo ay itigil mo na yan. Mahiya ka naman sa bayaw mo, di porkit pinagbibigyan ka sa kapritsuhan mo ay hahayaan na kita. Sabi pa ni nanay na ikinanguso ko naman. Iba talaga si nanay, nalalaman niya agad ang nasa isip ko. Pero isipin nyo na lang din po, kahit isa lang naman sana sa atin ang pumunta doon, para lang sana makita ang kalagayan ni ate. Seryoso ko pang sabi sa kanila. Muling napaisip sila nanay at tatay sa suggestion ko. At sino naman ang gustong pumunta doon? Ikaw ba? Tanong pa ni nanay na ikinatango ko naman kaagad. Sa ting tatlo, ako lang naman ang hindi mahiyain. Kaya ako na lang ang pupunta doon para malaman ang kalagayan ni ate Elsa. Wika ko pa, kalaunan ay napapayag ko din naman sila nanay sa nais ko. Di lang para sa pinaplano kong ihingi kay ate, kundi nais ko din talaga na malaman ang nangyayari sa kanya doon. Dahil sim break naman ay masaya akong nag-impake ng mga damit. Plano kong magstay doon ng 1 linggo, para naman matuwa si ate at may kakwentuhan din siya. Marami din kasi akong ikukwento sa kanya kung ilan na ba ang na-achieve kong award dahil sa sinalihan kong sports. Kinabukasan nga ay maaga akong nagbiyahe patungo sa lugar nila ate. Ang totoo po ay nasa kabilang isla lang sila ate nakatira. Pero pahirapan ang bumiyahe papunta dun dahil kailangan mong sumakay ng bangka na di motor. Swertehan na lang kung magtutungo ka dun na di masyadong maalon para hindi ka mahilo. Isa pala din yung rason kung bakit ayaw nila nanay at tatay na pumunta kina ate, dahil takot sila na sumakay sa maliit na bangka at takot din sila sa maalon.
Isang bisis lang silang nagtungo sa San Miguel sa bahay ni Kuya Arman nung araw ng kasal nila Ate Elsa. Halos mahilo-hilo sila nanay at tatay noon. Pagkarating namin noon sa Pantalan ay masuka-suka sila nanay at tatay. Ganon din ang nangyari nung pauwi na kami sa aming bayan. Nagwika sila na hindi na sila sasakay pa sa bangka na di motor. Pakiramdam daw nila ay malulunod sila dahil sa malalaking alon. Dahil hindi naman masyadong maalon kaya agad ako nakarating sa maliit na pantalan ng San Miguel. Ito yung lugar na bayan ni Kuya Arman. Agad akong nagtungo sa pilahan ng mga tricycle. Sinabi ko agad ang lugar ng tinitirhan nila ate. Dahil kilala ang pamilya nila Kuya Arman ay agad akong pinasakay ng mamang driver at tinungo namin ang bahay ni Kuya Arman. Kaano-ano ka ba ng pamilyang Ramirez? Tanong nito sa akin. Ay bayaw po ako ni Kuya Arman, na pangasawa niya po kasi ang ate ko. Nakangiti ko pang sagot sa kanya. Kaya pala, dahil hindi pamilyar ang hitsura mo dito sa aming lugar. Sagot naman nito habang nagmamaniho ng tricycle nito. Kilala po pala talaga ang pamilyang Ramirez dito sa San Miguel. Mangha ko pang tugon. Aba oo naman, sa katunayan nga, plano ni Don Arman na tumakbo sa susunod na eleksyon bilang mayor dito sa bayan. Wika pa nito na ikinagulat ko. Wow naman, tung bayaw ko, tila gusto pa nitong yumaman ng husto, doon pa talaga ang tawag sa kanya. Halos hindi ako mapaniwala sa narinig. Tumigil ang tricycle na sinasakyan ko sa tapat ng malaking kulay puting gate. Tila wala pa ring nagbabago sa paligid pagkatapos ng 2 taon na pagpunta ko. Bulong ko pa tsaka nagbayad sa mamang driver. Pagkatanggap nito ay agad naman itong umalis. Kaya agad kong hinanap ang doorbell at pinindot iyon. Ilang minuto pa ang lumipas ay dumating si Lorraine ang isa sa kasambahay nila ate. Nakangiti pa itong lumapit papunta sa gate at pinagbuksan ako. Oy Senior ito James, ikaw pala yan, hindi po kayo napasabi na magtutungo kayo dito. Nakangiti pa nitong salubong sakin. Nako, ayaw ko na kayong maabala pa, at isa pa gusto kong i-surprise si ate sa biglaan kong pagdating. Nakangiti ko pang sagot sa kanya. Ganun po ba, tika akin na po yang dala nyo mukhang napagod po kayo sa maalon na biyahe. Nakangiti pa rin itong wika sa akin. Natawa na lang ako dahil sa kanyang sinabi. Tika kamusta naman na si Ate Elsa dito, nagtatampo na sila nanay at tatay dahil sa hindi pagdalaw sa bahay. Dati naman buwanan siya kung dumalaw sa bahay. Pero itong taon na to hindi na niya ginagawa. Ayos lang ba siya? Nag-alala ko pang tanong sa kanya. Ayos lang naman po si Senyora, Senyor ito. Sa katunayan nga palagi sila umaalis ni Don Arman sa iba't ibang lugar para mamasyal. Magalang pa nitong sagot sakin. Tika nga, tigilan mo nga ako sa kakapo mo, hindi naman ako matanda para epo mo. Sa tingin ko nga magkasing edad lang naman tayo. At yung tinatawag mo akong senyor ito, itigil mo na rin, dahil hindi ako ang amo mo. Kapatid lang ako ng amo mo. Tawagin mo na lang ako sa pangalan ko, okay ba yun? Sabi ko pa sa kanya na ikinatango na lamang niya. Tika nasan na pala si ate ngayon? Tanong ko pa sa kanya nang ikinatigil niya sa paglalakad. Baka po nasa kwarto niya, minsan kasi ayaw niyang lumabas sa kwarto. May araw din na buong araw at gabi siya sa loob ng kwarto. Dinadalhan na lang namin siya ng pagkain. Kapag naman dumating si Don Arman ay doon na rin siya lalabas ng kwarto. Nakapagtataka lang po, kasi palaging matamlay si Senyora. Mahaba pa nitong paliwanag sakin. Malalim akong napaisip, ano kaya ang problema ni ate? Gusto ko muna siya makita bago ako magtungo sa magiging silid ko para magpahinga. Pwede mo bang ituro sa akin ang kwarto niya? Tanong ko pa sa kanya. Sige po senyor ito, ay Sir James pala. Sabi pa niya, marahan na lang ako napailing. Agad naman siya naglakad paakyat sa malaking hagdanan, dinala niya ako sa ikalawang palapag. Sa pangalawang kwarto ay huminto siya at lumingon sakin. Sa ngayon po, gising na si Senyora. Baka nasa Teresa o kaya naman nasa paborito niyang upuan at tinatanaw ang mga puno. Ganun po siya sa tuwing dinadalhan namin siya ng pagkain. Wika pa niya sakin. Sige, salamat sa paghatid mo sakin. Pwede mo bang ihatid ang mga gamit ko sa magiging kwarto ko? Pakiusap ko pa sa kanya.
Oo naman po, nasa kusina lang din po ako kung kailangan niyo ako. Sabi nito at saka umalis na mula sa aking harapan. Malalim akong napabuntong hininga at saka marahan na kumatok sa pinto. Nakatatlong katok pa ako, pero walang sumasagot. Kaya muli akong kumatok habang tinatawag ang pangalan ni ate. Ate Elsa, ako si James. Wika ko pa habang kumakatok. Nang dahan-daang bumukas ang pinto. Dun ko napagtanto na hindi pala ito nakasirado. Kaya napagpasyahan kung pumasok sa kwarto at dahan-daang naglakad papasok sa loob. Napakalawak ng kwarto nila ate, tapos may mga sofa pa at may center table. Sa gilid naman ng sofa ay may nakasabit na malapad na TV sa dingding. Pero agad na agaw ng pansin ko ang isang babae na nakaupo sa may teresa. Kaya napangiti pa akong naglakad patungo sa kanya. Ate Elsa, kamusta ka na? Nakangiti ko pang tanong sa kanya. Pero natigilan ako nang hindi man lang siya umimik, nakatulala lang siya habang tinatanaw ang bundok na malapit lang din naman sa kanilang lugar. Ate, ako si James. Muli ko pang sabi, dahan-dahan siyang napalingon. Nang laki ang kanyang mga mata nang nakita niya ako. Agad siyang napatayo at nagtatakang lumapit sa akin. Anong ginagawa mo dito? Bakit pumunta ka dito? Tanong pa niya sa akin. Biglang napalis ang ngiti na sumili sa aking labi at napalitan iyon ng pagtataka. Bakit ate, dapat ba hindi na ako pumunta dito? Nagtatakang tanong ko pa na ikinatahimik niya. Hindi naman sa ganun, sabi pa niya sabay iwas ng tingin. Dapat nagpasabi ka na darating ka para naman nasundo ka ni Mang Kanor. Paliwanag pa niya sa akin. Napatingin ako sa kanyang braso, nakita ko ang malaking pasa doon. Kaya agad akong napatingin sa kanya. Anong nangyari dyan? Tanong ko pa sa kanya. Wala di ko napansin na hulog ko ang sabon sa sahig ng banyo. Pagkababa ko sa bathtub na apakan ko yung sabon kaya ako nadulas at tumama ang braso ko sa gilid ng bathtub. Kaya ayon nagkaroon ng malaking pasa. Paliwanag pa niya sa akin. Malalim akong napabuntong hininga at tumitig ako sa kanya kung nagsasabi ba siya ng totoo. Napadalaw ka lang ba dito at uuwi agad sa atin? Tanong pa niya sa akin na ikinangiti ko. Hindi dito muna ako ng 1 linggo para naman makasama mo ako ng matagal. Sabi ko pa sa kanya na ikinatahimik niya. Kung ganun, magtatagal ka dito? Gulat pa niyang tanong sa akin. Oo naman, alam mo bang nag-alala na sila nanay at tatay sa'yo? Ilang buwan ka na kasi na hindi pumunta sa bahay. Dati-rati naman buwan-buwan kang dumadalaw sa atin. Pero ngayon bihira na lang, kahit pamalapit lang ang bayan na ito sa ting bayan. At saka namimiss ka na nila, minsan nga naiinggit na ako sa'yo, palagi kasi ikaw ang bukang bibig nila. Kaya naisipan ko, ako na lang ang pupunta dito para dalawin ka. Tsaka alam mo naman na hindi nila kayang bumiyahe papunta dito, sa bangka pa lang ay takot na sila. Sabi ko pa sa kanya habang naalala ang mga nangyari noong panahon na pumunta sila nanay at tatay sa bahay nila ate. Oo nga, naawa talaga ako sa kanila nung pumunta sila dito. Kumain ka na ba? Ipaghanda kita ng pagkain. Tanong pa niya sa akin. Mamaya na siguro, magpahinga lang muna ako. Pwede ba kung mamayang hapunan na lang ako kakain, inaantok kasi ako Sabi ko pa sa kanya. Ayos lang, magpahinga ka na muna, alam kong napagod ka sa biyahe. Tika, ano ba ang gusto mong ulamin para sa hapunan? Nakangiti pa niyang tanong sa akin. Kahit ano na, basta masarap. Sabi ko pa sa kanya. O sige, si Nanay Fe na lang ang bahala para sa hapunan. Masarap yun magluto ng iba't ibang klaseng putahe. Sabi pa niya sa akin. Nagpaalam na ako sa kanya at tinungo ang guest room. Nandun na rin ang mga gamit na dinala ko. Pagkahiga ko pa lang sa malambot na kama ay agad akong nakatulog. Di ko alam kung gaano na ako katagal nakatulog. Nagising na lang ako nang narinig ko ang magkasunod na pagtigil ng mga sasakyan. Kaya napabangon ako, baka dumating na si Kuya Arman. Naisip kong salubungin siya para naman malaman niya na bumisita ako kay ate. Kaya agad akong tumayo at inayos ang sarili. Pagkababa ko sa hagdan ay agad kong nakita ang mga kalalakihan mula sa labas ng sala. Halos magka-parihas sila kong manamit. Kaya sa tingin ko ito ang mga bodyguard ni Kuya Arman.
Di ba? Sinabi ko naman sa inyo na ayusin nyo ang mga pinag-uutos ko sa inyo. Mga wala kayong silbi. Rinig ko pang sabi ng isang lalaki, mukha itong galit sa pananalita pa lang. Kaya agad akong nagtungo sa labas ng bahay nang bigla akong natigilan. Nakita ko mismo sa aking mga mata kung paano sinuntok ni Kuya Arman ang isang lalaki. Dahil sa lakas ng pagsuntok ni Kuya ay napahiga ito sa simento habang hawak-hawak ang panga nito na siyang nataman ng kamao ni Kuya. Agad na lumapit si Kuya Arman at kinuwilyuhan ang lalaki na sinuntok niya. Akmang susuntukan ulit ni Kuya Arman ang lalaki nang lumapit ang isa pang lalaki kay Kuya at bumulong ito sa kanya. Kunot noong napalingon sa aking direksyon si Kuya Arman. Nang nakita niya ako ay biglang naglaho ang galit sa kanyang mukha at napalitan iyon. James, hindi ka nagsabi na darating ka. Kailan ka pa dumating dito? Sabi pa niya habang naglakad papalapit sa akin. Kasi kuya, sinuprisa ko si ate. Namimas na kasi siya nila nanay at tatay. Kaya inutusan nila ako na dalawin si ate dito para kamustahin. Nauutol ko pang sabi sa kanya. Pero ako pala ang nasuprisa, bulong ko pa. Nagkita na ba kayo ng ate mo? Tanong pa niya sakin tsaka niya ako inakbayan sa balikat. Oo kuya, kanina pagkadating ko pa lang. Sabi ko pa sa kanya. Ganun ba, pasensya ka na sa nakita mo kanina. Tiyak kong nagulat ka. Hindi na ako umimik pa, umupo kami sa sala, tsaka naman dumating ang isang kasambahay at dinalhan kami ng pagkain at juice. Buti na lang at dumalaw ka dito, ang tagal na din nang nakapunta kayo dito. Nung kasal pa ata namin ng ate mo. Sabi pa ni kuya na ikinangiti ko. Pagpasensyahan nyo na kung hindi kami nakadalaw dito kuya. Ang totoo nahihiya kami na pumunta dito. Pinilit lang nila ako nanay na pumunta dito, para kamustahin si ate. Pagsisinungaling ko pa, nako bakit naman kayo mahihiya, magkapamilya na tayo. Ang magkapamilya ay hindi nagkakahiyaan. At saka pamilya kayo ng asawa ko. Kung ano ang mayroon sa asawa ko ganun din sakin. Tunay na magulang na ang turi ko kina nanay at tatay, lalo na sayo, wala akong kapatid kaya tinuturi kitang parang tunay na kapatid. Wika pa niya na ikanalapad ng ngiti ko. Ganon naman din po kami kuya. Maswerte po kami dahil ikaw ang napangasawa ni ate. Di nyo po hinayaan si ate. Kaya po maraming salamat po sa iyo at sa mga tulong mo sa aming pamilya. Sabi ko pa, nang dumating si Manang Fe, ang kusinira nila. Nakahanda na daw ang pagkain. Agad ako niyaya ni kuya, dahil nakaramdam na rin ako ng gutom ay agad akong tumayo at sumunod sa kanya sa dining table. Namangha pa ako dahil maraming nakahain na pagkain sa malaking lamesa. Maya-maya pa ay dumating si Ate Elsa. Sabay kaming tatlo na kumain habang walang imikan. Nahihiya naman din ako kung ako yung unang magsasalita. Hanggang sa binasag ni Kuya Arman ang kanina pang katahimikan. Ang totoo James, kaya hindi na pumupunta ang ate mo sa inyo dahil pinagbabawalan ko muna siya. Sabi pa niya habang naghihiwa ng pagkain. Nagtataka akong napatingin sa kanya. Pansin ko din ang pagtigil ni ate sa pagkain. Ano pong ibig niyong sabihin kuya? Tanong ko pa sa kanya, tumingin siya sakin at ngumiti. Alam mo naman na matagal na kami nagsama ng ate mo, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin kami nagkakaroon ng anak. Sabi pa nito na agad kong nilingon si ate na agad namang yumuko. Marami na kaming pinuntahan na hospital, kahit sa Maynila ay napuntahan na rin namin. Pero iisa lang ang sinasabi nila, mahihirapan daw mabuntis ang ate mo. Iwasan daw muna niya ang umalis-alis at ma-stress. Dagdag pa ni kuya, kung ganun kuya, ngayon naintindihan ko na. Huwag kang mag-alala ate, ako na lang ang bahala na magpaliwanag kina nanay at tatay tungkol sa sitwasyon ninyo. Alam kong maintindihan kayo nila nanay. Sabi ko pa kina ate at kuya. Maraming salamat naman kung ganun, sabi pa ni kuya. Muli kaming nag-focus sa pagkain. Nang natapos ay agad nagpaalam si kuya dahil may importante pa daw itong tatawagan. Agad naman sumunod si ate. Kaya naiwan ako sa dining table. Dahil tapos naman ako sa pagkain ay tumayo na rin ako para puntahan silang mag-asawa. Gusto ko sana na magpaalam, dahil aakyat na ako sa kwarto nang bigla akong natigilan.
Nang nakita ko kung paano hinila ni Kuya Arman si ate papalapit sa kanya at mariin na tinuturo ang hintuturo nito kay ate. Hanggat hindi malalaman ni James ang katotohanan, mananatili siyang ligtas. Mariin pang wika ni Kuya kay ate. Arman, nakikiusap ako na lang wag na yung kapatid ko. Kaya nga hindi na ako pumupunta sa kabilang bayan para hindi na madamay pa ang pamilya ko. Sinusunod ko naman lahat ng sinasabi mo. Basta nakikiusap ako, wag mong idamay si James dito. May yak-yak pang pakiusap ni ate kay Kuya Arman. Yun naman pala basta ba sundin mo lang yung naging usapan natin. Walang mangyayaring masama sa kapatid mo. Sabi pa ni Kuya sabay tulak kay ate sa sofa. Napaupo si ate sa sofa habang marahang umiiyak. Nanginginig ang buo kong katawan sa narinig at sa nakita. Hindi ko alam kung galit ba o takot ang bumabalot sa katawan ko. Gusto kong kausapin si ate dahil sa hindi magandang pagtrata ni Kuya Arman sa kanya. Ang buong akala ko mabait si Kuya at mapagmahal sa asawa. Pero sa nakikita ko ngayon kabaliktaran ang inaasahan kong ugali ni Kuya Arman. Masama ang loob ko na pumasok sa guest room. Hindi ako mapalagay. Pero buo na ang plano ko, bukas na bukas ay kakausapin ko si ate tungkol sa aking nakita at narinig. Ano kaya yung ibig sabihin ni ate na wag ako idamay? Ano kaya yung tinatago ni Kuya? Natitiyak kong may alam si ate kaya siya nag-iba. Bulong ko pa sa sarili. Dahil sa narinig ay hindi agad ako nakatulog. Sabayan pa sa maalinsangan sa buong kwarto. Dahil nasa ikalawang palapag ang guest room na siyang ginamit ko ay napagpasyahan kong buksan ang sliding door para makapasok ang hangin sa loob ng kwarto. Nang nakita ko ang dalawang papasok na itim na van sa isang gate. Isa-isang bumaba doon ang mga tauhan ni Kuya. Nagsibabaan naman ang iba mula sa kabilang van. At nakapagtataka ang mga ipinagkikilos nila. Hanggang sa nakita ko na may hila-hila ang dalawang lalaki mula sa kabilang van. Mula sa teresa ng guest room ay agad ako nagtago sa gilid ng pader para hindi ako makita. Ano kaya yun? Hindi ko natapos ang sasabihin nang nakita ko agad ang isang babae, may takip ang mga mata at bibig nito. Kita ko pa kung paano nagpupumiglas ang babae. Pero dahil malalaki at malalakas ang dalawang lalaki ay walang nagawa ang babae kundi ang magpahila na lang. Ano, bakit may ganitong ginagawa si Kuya, at ano naman ang gagawin niya sa babae na iyon? Alam ba ta ni ate? Sunod-sunod kong wika sa aking sarili. Hanggang sa narinig kong malakas na tumili ang babae. Isang bisis lang iyon at hindi na naulit. Hindi ako natulog dahil inaabangan ko na muling makita ang mga tauhan ni Kuya Arman at ang hila-hila nilang babae. Pero halos magtatlong oras na ako nakatago sa teresa pero tila wala ng plano ang mga ito na lumabas. Nagtataka man ay pinilit ko na lang na bumalik sa loob para matulog. Tinanghali na ako nagising nang narinig ko ang marahan na pagkatok. Sino yan? Tanong ko pa. Senyor ito, sabi ni senyora gisingin na daw kita para makakain. Alam ko kung kanino ang boses na iyon. Kaya agad akong bumangon at mabilis na tinungo ang pinto para buksan. Pagbukas ko ng pinto ay dumungaw ang nakangiti na si Lorraine. Good morning senyor ito. Bati pa nito sa akin. Nandyan na naman yung senyor ito. Sabi ko pa sa seryosong boses. Pagpasensyahan nyo na po ako, nasanay lang talaga ako na ganun ang itawag ko sa mga kamag-anak ng mga amo ko. Paliwanag pa nito sa akin. Gusto nyo bang ipaghanda ko na kayo ng pagkain? Tanghalian ba o almusal? Tanong nito sa akin. Tanghalian na lang, akmang tatalikod na si Lorraine nang bigla kong naalala ang kagabi. Tika Lorraine, kagabi may narinig ka ba na sumigaw ng malakas? Agad siyang napayuko at umiwas ng tingin. Wala po, maaga po kami natulog kaya wala kaming narinig kahit na ano. Sagot pa niya sabay talikod. Kung gusto nyo na pong kumain, puntahan nyo na lang po ako sa kusina. Nakapagluto na rin po si Manang Fe ng pagkain para sa pananghalian. Sabi pa niya at naglakad na. Hindi ko maiwasan na mag-alala kay ate. Kaya agad akong bumalik sa kwarto para maligo. Nang nakabihis ng damit ay agad akong nagtungo sa kusina para kumuha ng pagkain. Nandun si Lorraine at ang isa nitong kasama na may edad na. Tila seryoso ang kanilang pinag-uusapan dahil hindi nila ako namalayan na pumasok sa kusina.
Napakunot mo akong nakikinig hanggang sa tumigil ang mga ito sa pagsasalita. Kaya napatingin ako sa kanila. Hi, pasensya na curious lang ako sa topic nyo. Sabi ko pa sabay kuha ng baso at nilagyan iyon ng malamig na tubig. Sir James, naniniwala ba kayo na totoong may aswang? Tanong pa ni Manang sakin na siyang ikinatigil ko sa pag-inom. Aswang, sa kabilang bayan lang kami nakatira. Pero kahit minsan wala akong naririnig na aswang dun sa amin. Sabi ko pa, nako senyor ito, talamak ang mga aswang dito. Marami ng mga kababaihan ang nawawala. Sabat pa ni Lorraine, andyan na naman yang senyor ito mo. Sabi ko pa na ikinatawa niya. Pasensya ka na palagi ko po kasi nakakalimutan. Sagot pa niya habang tumatawa. Kakain ka ba Sir James? Ipaghanda kita ng pagkain sa dining table. Wika pa ni Manang. Tignan mo si Manang, Sir James ang tawag sakin. Mas okay na yun kaysa tawagin akong senyor ito. Wika ko pa na siyang ikinatawa nilang dalawa. Dito na lang po ako kakain. Masaya po kung kakain na may nakakausap. Sabi ko pa tsaka kumuha ng plato sabay sandok ng pagkain. Pansin ko na nagtinginan silang dalawa. Bakit anong mayroon? Nagtatakang tanong ko pa sa kanila at umupo sa lamesa. Sabi kasi ni Don Arman, igalang din namin kayo, dahil kapatid kayo ni Senyora Elsa. Sabi pa ni Manang, sus, mahirap lang kami sa San Verde. Hindi kami mayaman at hindi din mahirap. Nagkataon lang na si Kuya Arman ang napangasawa ni ate. Sabi ko pa tsaka sumubo ng pagkain. Bilib po ako sa iyo Sir James, dapat nga proud po kayo dahil naranasan nyo ang ganitong buhay. Sabi pa ni Lorraine na siyang ikinatawa ko. Proud naman ako pero hindi ko pinapangarap ang marangyang pamumuhay. Gusto ko lang yung simple. Yung may pagkakitaan at may masayang pamilya. Sabi ko pa sa kanila. Ang swerte pala na magiging asawa mo kung magkaganon. Wika pa ni Manang. Pero sa ngayon po, gusto ko muna mag-aral ng mabuti. Para naman kapag may sarili na akong pamilya ay may taguyod ko sila ng maayos. Sabi ko pa sabay tingin kay Lorraine. Agad naman umiwas ng tingin si Lorraine. Lihim pa akong natawa, halata kasi sa mukha nito ang pamumula. Naging mahaba-haba pa ang aming napag-usapan. Kahit saan-saan na lang napadpad ang mga napagkwentuhan namin, pero ang tungkol pa rin sa aswang ang paksa. Hindi ko tuloy napansin na ubos ko na pala ang kanin sa kaldero. Dahil tapos na rin ang oras ng kanilang pahinga ay bumalik na sila sa kanya-kanyang gawain. Ako naman ay napagpasyahan na magtungo sa kwarto ni ate. Dahan-dahan akong kumatok nang narating ko na ang pinto ng silid ni ate. Pero katulad lang ng kagahapon ay hindi nakasarado ang pinto. Kaya dahan-dahan akong sumilip. Agad ko naman nakita si ate. Nakaupo ito sa sofa at tila abala ito sa kanyang ginagawa. Kaya napagpasyahan kong lapitan siya. Bigla pa akong nagulat nang nakita ko ang maraming pasa sa katawan ni ate. Ano yang nakikita ko? Gulat at may halong galit habang tinatanong ko siya. Agad siyang napatayo at gulat na gulat dahil sa pagsulpot ko sa kanyang harapan. Sabihin mo, si Kuya Arman ba ang gumawa niyan? Galit ko pang tanong sa kanya. Hindi si Arman ang gumawa nito. Sabi pa niya sabay iwas ng tingin. Ano ka ba ate? May gana ka pang ipagtanggol ang lalaki na iyon, pagkatapos niyang gawin yan sa'yo. Muli ko pang wika sa kanya. James, mas maganda pa kung bumalik ka na sa San Verde. Para hindi ka madamay. Pag-iiba pa niya ng usapan. Huwag mong ibahin ang usapan natin ate. Matagal ka na ba niya sinasaktan? Tanong ko pa sabay kuyom ng kamao. James, makinig ka, delikado si Arman. Kaya ako na ang nakikiusap sa'yo. Bumalik ka na sa atin. Mas ligtas ka dun. Wika pa niya sabay hawak sa aking braso. Pero hindi ako nakinig, muli kong naalala ang tungkol kagabi. Kaya galit akong napalingon sa kanya. Yung kagabi, ano ang ibig mong sabihin na wag ako idamay? Ano ang pinaplano ni Kuya Arman sakin? Tanong ko pa na siyang ikinalaki ng mga mata ni ate. Narinig mo ang pinag-usapan namin ni Arman? Tanong pa niya sakin. Sagutin mo na lang kasi ang mga katanungan ko sa iyo ate. Pasigaw ko pang sabi sa kanya. Tulad ng sinasabi ko sa iyo James, delikadong tao si Arman.
Kaya magpanggap ka na lang na hindi mo ito nakita at bumalik ka na sa atin. Sabi pa niya, hindi, uuwi lang ako kapag sasama ka sa akin. Sabi ko pa sabay hila sa kanya. Agad naman siyang nagpupumiglas. James naman, makinig ka naman sa akin, kahit ngayon lang. Pakiusap pa niya sa akin. Buo na ang desisyon ko, hindi ako aalis hanggat hindi ka sasama sa akin. Sabi ko pa nang biglang bumukas ang pinto. Doon ay pumasok si Kuya Arman habang nakapamulsa ang dalawang kamay nito. James, anong kaguluhan ito? Seryoso pa nitong tanong sa akin. Kuya, bakit mo ito nagawa kay ate? Ipinaubaya namin si ate sa'yo, tapos ito lang ang isinukli mo. Ang buo kong akala mapagmahal kang asawa. Pero sa nakikita ko nagkamali ako sa'yo. Galit ko pang sabi sa kanya. James, nagkakamali ka. Totoong minahal ko ang ate mo. Sabi pa niya sabay lapit sa akin. Ako ba'y niloloko mo? Kitang-kita ko kagabi kung paano mo tinuturo at tinulak si ate sa sofa sa may sala. Sabi ko pa, biglang nanglaki ang mga mata ni Kuya Arman at kunot noong napatingin sa akin. Ano pa ang nalalaman mo? Tanong pa niya sa akin. Hindi na importante kung ano pa ang nalalaman ko. Aalis na kami ni ate dito. Sabi ko sabay hila kay ate. Hindi mo pwedeng isama si Elsa. Pagbibigyan kita ngayon James, pwede ka nang umalis dito sa pamamahay ko, pero hindi mo pwedeng isama ang kapatid mo, wika pa niya. Hindi ako aalis na hindi kasama si ate. Halika na ate, sabi ko pa at pilit na hinihila si ate. Ang sabi ko, hindi mo siya maaring isama sa pag-alis mo. Galit na wika ni Kuya. Natigilan ako dahil sa aking nakita. Biglang nagbago ang kulay ng mga mata ni Kuya, bigla ito naging kulay pula at ang maamong mukha niya ay napalitan ng nakakatakot na hitsura. Unti-unting tumubo ang mga balahibo nito sa mukha. Humaba din ang kanyang tainga kagaya sa tainga ng paniki. Anong klaseng halimaw ka? Natatakot ko pang tanong sa kanya. James, umalis ka na dito, sige na. Sabi pa ni ate sa akin. Muli kong kinuha ang kamay ni ate at pinilit ko siyang hinila para tumakbo. Pero bago pa man kami nakalabas sa kwarto, biglang may tumama sa aking likuran na siyang dahilan ng pagkawala ko ng malay. Nagising na lang ako habang nakaramdam ng sakit mula sa aking likuran. Kaya dahan-dahan akong napadilat ng mga mata. Plano ko sana iunat ang mga braso ko, pero hindi ko maangat. Doon ko napagtanto na nakatali pala ang mga kamay at paa ko. Ano ta, bakit ako nakatali? Naguguluhang tanong ko pa sa aking sarili. Biglang bumalik sa aking alaala ang nangyari. Ate, Diyos ko po, nasa panganib si ate Elsa. Wika ko pa at pilit na kumawala mula sa pagkatali. Sino nandyan, tulungan ninyo ako. Sigaw ko pa pero tila walang sumasagot. Nanghihina akong natigilan sa pagsisigaw at tinignan ang paligid na siyang kinalalagyan ko. Nasaan kaya ako? Anong lugar to? Sabi ko pa nang nakita ko ang mga iba't ibang garapon, bawat garapon ay may lamang putol-putol ng parte ng katawan ng tao. Mas lalo akong natakot dahil sa mga dugo na nagkalat sa sahig. Hanggang sa napadako ang aking paningin sa malaking silda. Ang rihas nito ay kasing laki sa mga bilangguan sa police station. Nang bigla kong nakita ang isang babae. Nakahiga ito, may busaw sa bibig at katulad ko nakatali ang kamay nito sa likod. Tumayo ito at lumapit sa rehas. Tila may gusto itong sasabihin sa akin. Pero hindi ito makapagsalita dahil sa busaw nito sa bibig. Kinakabahan akong napatingin sa kanya. Pati ba ikaw ay bihag nila Kuya Arman? Tanong ko pa na siyang ikinatango niya. Sa tingin mo, paano kaya tayo makatakas dito? Muli ko pang tanong sa kanya. Kita ko kung paano pilit na tinatanggal ng babae ang busaw sa kanyang bibig gamit ang balikat nito. Ilang sandali pa ay nagtagumpay ito sa kanyang ginagawa. Kailangan natin umalis dito bago gumabi. Agad na wika ng babae sa akin. Tika, anong ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong ko pa sa kanya. Mamaya na ang bilog na buwan. Tiyak kong pupunta sila dito, at sigurado akong katapusan na natin kung hindi tayo gumawa ng ibang paraan para makatakas dito. Mahaba pa niyang paliwanag sa akin. Hindi ako makaalis dito. Napakahigpit ang pagkatali sa kamay ko. Sabi ko pa, nang biglang bumukas ang pinto.
Dahan-daang naglakad si Kuya Arman papasok, kita ko kung paano siya nakangiti. Sa likod nito ang kanyang mga alipores. Hayop ka, bakit mo ako tinali dito? Nasaan ang ate ko? Galit ko pang sabi sa kanya. James, easy ka lang. Hindi masasaktan ang ate mo kung naging mabait ka. Wika pa niya sakin. Pakawalan mo kami, pangako, hindi kami magsasalita. Sabi ko pa sa kanya. Alam mong hindi ako nagpapakawala ng pagkain, James. Nakangiti pang sabi nito at naglakad patungo sa silda. Napa-atres ang babae na nakakulong sa silda. Sumenya si Kuya sa kanyang mga tauhan. Sumunod naman kaagad ang mga tauhan nito at binuksan ang silda. Kaya nagsumiksik ang babae sa gilid ng silda. Pero pilit siyang hinila ng dalawang lalaki. Natatakot na patingin sakin ang babae. Umiiyak ito at humihingi ng saklolo sakin. Ako naman ay pilit na kumawala mula sa pagkatali. James, huwag ka nang mag-aksaya ng pagod. Nakangisi pa niyang sabi sakin. Anong gagawin mo sa kanya? Nag-alala ko pang tanong, nang nakita ko na pinahiga nila ang babae patihaya sa kama. Simple lang, sabi ni Kuya at itinaas ang isang kamay nito. Nang laki ang aking mga mata dahil sa nakita. Biglang tumubo ang makakapal na balahibo sa kamay nito. Humaba din ang mga kuko nito sa daliri. Kita ko din na nagbago ang hitsura ni Kuya Arman. Humaba ang kanyang tainga at tumulis ito kagaya sa isang paniki. Ngumiti pa siya sakin habang kitang-kita ko ang pagbabago niya ng anyo. Napatingin ako sa babae, nagpupumilit itong makawala mula sa pagkahawak ng dalawang lalaki. Napatingin sakin ang babae habang umiiyak. Hanggang sa bumulwak ang dugo nito mula sa kanyang bibig. Muling nanlaki ang aking mga mata sa nasaksihan. Isang pikit mata lang ay agad na binutas ni Kuya Arman ang tiyan ng babae. Hinila nito ang mga bituka ng babae. At marahang napangisi sakin. Hayop ka, hayop. Sigaw ko pa dahil sa tinding galit. James, alalahanin mo ang buhay mo. Sabi pa niya habang pinutol ang bituka gamit lamang sa matulis niyang kuko. Muli niyang binutas sa bandang dibdib ang katawan ng babae at kinuha ang puso. Inaamoy-amoy pa niya ito, at marahang dinilaan. Kita ko pa kung gaano kahaba ang dila nito. Walang pasabi na ibinuka ang malaking bibig nito at ipinasok ang puso. Sarap na sarap si Kuya Arman sa pagkain sa puso ng babae. Mula sa pinto ang marahang pagpasok ni ate. Ate, umalis ka na dito. Sabi ko pa. Pero nakatulala lamang ito habang naglalakad papalapit kay Kuya Arman. Ano ang ginawa mo kay ate? Bakit wala siya sa katinuan? Nagtatakang tanong ko pa sa kanya. Simple lang, katulad ko unti-unti na rin siyang nagiging isang aswang. Sagot pa ni Kuya. Nagulantang ako sa narinig. Totoo ba ang narinig ko, aswang na rin si Ate Elsa? Pagkalapit ni ate kay Kuya Arman, agad naman binigay ni Kuya ang atay ng babae. Agad naman yun tinanggap ni ate. Bago pa man niya ito kinain ay tumingin muna siya sakin. Napailing pa ako, ate pakiusap wag mo yan kainin. Pag sumamo ko pa sa kanya. Pero pakiramdam ko ay hindi niya ako narinig. Isinubo ni ate ang atay sa kanyang bibig. Napapikit na lamang ako ng mga mata habang naririnig ko ang paglasab ni ate sa atay ng babae. Tama na ate. Sigaw ko pa. Habang nanginginig na dahil sa sobrang takot. Ako na ba ang isusunod mo? Tanong ko pa kay Kuya Arman. Pinag-isipan ko pa kung ano ang plano ko. Tika, nais mo bang maging katulad namin? Tanong pa niya sakin. Patayin mo na lang ako, kaysa maging katulad nyo na hayok sa laman ng tao. Mga halimaw kayo. Sigaw ko pang sagot sa kanya. Pag-isipan mo te James. Sabi pa ni Kuya Arman at hinila na si ate palabas mula sa kwartong kinaroroonan ko. Nang wala na sa paningin ko sila Kuya Arman, tsaka bumalik ang paningin ko sa babae. Dilat ang mga mata nito habang panay tulo lamang ang mga dugo mula sa bibig. Lumapit naman ang dalawang lalaki na ngayon ay nagpalit na ng anyo. Agad nilang pinagtulungan kainin ang kawawang babae. Umiiyak na lang ako at ipinikit ang aking mga mata, para hindi ko masaksihan kung paano kinain ng dalawang aswang ang wala ng buhay na babae. Hanggang sa hindi ko na lang namalayan na nakatulog na pala ako. Nagising na lang ako nang may tumapik sa aking balikat.
Dahan-dahan akong napadilat ng mga mata. Agad akong napaupo ng tuwid nang nakita ko si Lorraine. Lorraine, paano mo nalaman na nandito ako? Nagtatakang tanong ko pa sa kanya. Pero imbis na sumagot ay inilagay lang nito ang hintuturo sa bibig nito. Kaya agad ko siya naintindihan. Nang napansin ko ang pagkalas ng tali sa kamay ko, dun ko napagtanto na nasa likuran ko lang pala si Manang. At siya ang kumikalas ng lubod sa aking kamay. Sinunod niyang putulin ang tali na nakatali sa aking paa. Napalingon pa ako sa kama kung saan pinagfistahan ang katawan ng babae. Wala na ang katawan ng babae, tiyak kong kinain na iyon ng mga aswang. Pansin ko na malinis na rin ang kama. Gaano pala ako katagal nakatulog? Bulong ko pa, nakiusap sa amin si Senyora na itakas namin kayo at ligtas na ihatid sa pantalan. Wika pa ni Manang. Si Senyora ang nagsabi na nandito ka at bihag nila doon. Kailangan mong makaalis dito, bago pa man makabuo ng desisyon si Don na hawaan ka ng pagkaaswang. Katulad na lang sa ginawa niya sa ate mo. Paliwanag pa ni Manang. Si ate, kamusta na siya? Nakita ko kung paano nila pinatay ang walang kalaban-laban na babae. Wala akong nagawa para iligtas siya. Sabi ko pa sa kanila. Kita ko kung paano nagkatinginan ang dalawa. Umalis na tayo hanggat umalis pa sila doon. Baka maabutan tayo dito, tiyak kong katapusan na natin. Wika pa ni Lorraine. Agad kami nagtatakbo, dun ko napagtanto na nasa basement lang pala kami. Pagkalabas namin sa malaking bakuran ay may nakaparada na palang tricycle. Agad sila sumakay doon. Bago ako sumakay ay napatingala pa ako sa Teresa ni ate. Naiyak na lang ako nang nakita ko si ate. Nakatingin lang siya sa akin at walang kaemosyon ang kanyang mukha. Ate, pangako, babalikan kita. Ibabalik kita sa dati. Bulong ko pa sa aking sarili. Sir James, sumakay ka na. Sigaw pa ni Manang sa akin. Agad kong pinunasan ang mga luha ko tsaka nagmamadaling sumakay sa tricycle. Pagkarating namin sa pantalan ay agad binigay sa akin ang bag at kunting pera. Paano kayo, bakit ayaw nyo sumama sa akin? Nagtatakang tanong ko pa sa kanila. Ayos lang kami Sir James, mas ikaw ang kailangan iligtas. Dahil delikado ang buhay nyo sa bahay na iyon. Sabi pa ni Manang, hindi kami mapapahamak na sisigurado namin iyon sa'yo. Nakangiti pang sagot ni Lorraine sa akin. Pinilit nila ako na pasakayin ng bangka. Hanggang sa wala na nga akong nagawa pa at sumakay na lang doon. Sabihin nyo kay ate na babalikan ko siya para iligtas mula kay Kuya Arman. Sabi ko pa, tumango lamang silang dalawa tsaka nila ako tinalikuran. Nang hihina akong napaupo sa bangka habang tinutungo na namin ang kabilang bayan. Agad naman kami nakarating sa pantalan ng San Verde, tinapik pa ako ng lalaki na siyang nagmaniho sa bangka. Kahit litong-lito pa rin at takot na takot, wala sa sarili na sumakay ako ng tricycle papunta sa amin. Pagkababa ko sa tricycle ay gulat na gulat pa sila nanay at tatay nang nakita nila ako. Agad akong niyakap ni nanay at nagtatakang napatingin siya sa akin. Akala ko ba isang linggo ka pa doon? Sabi pa ni tatay sa akin. Hindi ako umimik bagkos ay umiyak ako ng umiyak. Nagtatakang nagkatinginan sila. Nang nahimasmasan ay agad kong kinuwento sa kanila ang buong pangyayari sa San Miguel. Halos hindi makapaniwala sila nanay at tatay nang marinig nila ang kinuwento ko tungkol sa nakakatakot kong karanasan at sa nangyari kay Ate Elsa. Katulad ko ay napaiyak na lamang sila dahil alam namin na wala kaming magagawa. Dahil na rin na malaking tao ang babanggain namin. Lumipas pa po ang ilang buwan ay hindi pa rin kami nawawala ng pag-asa para maghagilap ng tao, para tulungan kami na mailigtas si Ate Elsa sa kamay ng bayaw kong hayok sa laman ng tao.